Mga kapatid at mga kaibigan, salamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat tayong lahat na dinatnan ng katapusan ng sanglibutan ay patuloy na binibigyan ng isang dakila at badal na pagkakataon ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, isang malugod na pagbati sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sariwain ang mga pangyayari sa panahong nakalipas na siyang nagbibigay sa atin ngayon ng pagkatuto upang tayo lahat mga kapatid at mga kaibigan ay makaawit na ng dalisay na pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng nasusulat mga kapatid, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katuwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan po tayo nagtataas ng ating pag-awit? Hindi po ba't sa nag-iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? At ang ating pong pag-awit bilang bayang hinirang ng ating Panginoong Diyos ay ayon sa kanyang katwiran. Paano po tayo makakaawit ng naayon sa katwiran ng Panginoon kung hindi natin ito masusumpungan maging ang kanyang kaharian? Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sinasabi po ng kasulatan na upang masumpungan natin ang katwiran ng ating Panginoon Diyos, upang ang kanyang kaharian ay dumaloy sa ating puso at isipan, kinakailangan mga kapatid at mga kaibigan na maging bahagi tayo ng isang bayang hinirang ng Panginoon, isang bayan na pinagpapahayagan ng hiwaga ng Panginoon, isang bayan na binigyan ng kapamahalaan ng Panginoon na ipahayag ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't sa sandaling masumpungan natin ang kaharian at katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ito pa lamang po ang pagkakataon mga kapatid at mga kaibigan na tayo'y makakaawit na ng naayon sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. At ang katwiran po na yan, ang katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ang isang dalisay na bagay na patuloy nating inihaasik sa buong sanlibutan. Kaya sama-sama tayong magsiyawit mga kapatid at mga kaibigan. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Awitin natin may buong kagalakan mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, tagay natin ay ang gayon din pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay, salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Patuloy tayo umawit sa ating Panginoon Diyos. There is no God like thee. Ipahayag natin mga kapatid. There is no God like thee. In heaven above or on earth beneath, who givest
Lord of Lords, our Savior and our host, God we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, God we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong magpuri, mga kapatid at mga kaibigan. Ikagalak nating awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Mga kapatid, patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng kaawaan. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang aming dakilang pagpupuri at pagpasalamat sapagkat ayon sa iyong katwiran na ginawa sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Tunay nga, Panginoon, na sumilay sa aming puso't isipan ang katotohanan, ang hiwaga na nahayag ng aming saksiyan, ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mabuting balitang ito ay patuloy na nahanda upang maiasik sa buong sanlibutan, upang ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nagsisihanap ng iyong kaharian at ng iyong katwiran, tunay nga na makasumpong na sa pamamagitan ng bayan na naghahayag ng katotohanan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Patuloy namin, Panginoon, na itinitiwala ang lahat ng mga bagay sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.
Binabati po namin ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ng mabuting araw. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang layunin po niya, ipangaral yung kanyang katwiran sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Pangaral upang marinig po ito ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Amen po ba tayo? Amen. Kung wala pong mangangaral, wala tayong matidinig, wala tayong paniniwalaang ipapangaral na hula na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo? Amen. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Hindi natin alam kung sa maghapon nakatayo tayo o sa lilipat na araw, makikita pa natin ang araw, makikita pa natin ang mga bagay na nakikita natin. Kaya maging handa tayong makinig at patuloy na unawain natin yung pinapahayag na mabuting balita. Ito po ang mabuti at napakadakilang kagandahang loob ng Panginoon Diyos na ipinapangaral sa social media, transparent, walang bayan. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sapagkat talagang ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. So napakarami ng mga unexpected calamity na dumarating na bigla na lang tayong natatakot at bigla na lang tayong ninenervyos. Amen po ba? Amen. Huwag tayong papayag na kung dumating man ang anak ng tao, huwag tayong papayag na kung dumating man siya, wala tayong ginagawa. May gaganapin tayo, may gagawin tayong hula ng mga banal na propeta at buong tapang natin itong panindigan dahil ang kaligtasan po may hula ng mga banal na propeta tayong paniniwalaan at mayroong pinagtibay na hula ng mga banal na apostol ang paniniwalaan natin na ipapangaral sa social media. Ito po ang kabutihang loob ng Panginoon Diyos na na kay Kristo Jesus din na paniniwalaan nating lahat. Amen. Maraming pagsubok, maraming hilahil na darating sa ating lahat sapagkat yay bahagi lamang ng pagiging pagkatao natin na sinasanay tayo dito sa sanlibutan. Maging smart tayo sa panahon ng kawakasan. Dumating si kapatid na Rani kagabi dito. Nag-sharing kami sandali. Alam niyo ba, kung may natitira man ako, isa na lang ang natitira ko. At yun ay walang iba kundi ang pagkilala at pananampalataya ko sa Panginoong Kristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Hindi dahilan kung ano man ang naramdaman ko ngayon, kundi buong tapang, buong lakas, buong pag-iisip, buong paniniwala kung ipapahayag ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari at pinatunayan, binalita ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, ang paniniwala ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Not by might, not by myself. Because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Yan po yung confession ng isang banal na propeta na tinawag ng Panginoon Diyos. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng aking kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan
ng aking espiritu, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Wala pong magagawa ang kalakasan, walang magagawa ang karunungan, kundi may pagmamapuri at may pagmamalaki lang natin sa buhay natin yung ginawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan nang buhayin niya maguli yung ating tunay at yung isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Paniniwalaan natin na sa ikatlong araw binuhay siya maguli upang baguhin ang maruming lakad ng paniniwala natin at ihanda tayo sa buhay na walang hanggan sa panahon ng kawakas. Amen po ba? Amen. Sabi po ni Apostol Pablo, yung journey niya nung naglalakbay siya, nung sumulat siya sa Galacia, sumulat siya sa Pilipos, sapagkat siya ng akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Naunawaan po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito po yung kapatid nating apostol na ito yung journeys niya. Alam niya yung nag-claim nito. Nagkakaroon ng reflection sa buhay na ang atakihin ng aking may bahay bilang isang kawal ng Panginoong Kristo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Naunawaan po natin so ito po yung mga nakiklaim ng verse, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito po yung mga trial ng isang manlalakbay na dumadating sa mga kapigatian at kalungkutan na nagpapatibay sa paglalakbay natin, na hindi dahilan yung mga trial para huminto tayo at maepektuhan tayo, kundi buong puso na manindigan tayo, buong puso at pag-iisip nating itiwala yung paniniwala natin sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga itinagdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po natin mabuti at unawain po natin. Hindi madali maghintay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami tayong pasasanay nakakaharapin sa sanlibutan. Kaya po, yung mga tinatawag, yung matatapang at inihanda sa buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Walang kakamta ng duwag. Yung tinawag na matatapang, pinaninindigan ang hula ng mga banal na propeta at ipinaghihiyawan sa social media na walang bayad na pakikinabangan ng sinong nakakarinig at maniniwala sa mga hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Paniniwala. Tinatakan ng binhi ng patotoo yung pong mga nalalabing tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Yung mga nalalabing magtitiwala ng tapat
na ilalagak natin yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ang kaligtasan, pinaninindigan. Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, sa ganang akin, si Kristo ang pakinabang hanggang kamatayan. Amen po ba? Amen. Walang kabuluhan, ang karangalan, ang kayamanan, ang kasikatan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na iyay nauwi sa wala, masisira at namubulok. Amen po ba? Amen. Last week po, ang inyong lingkod na nakikita sa social media ay nagkaroon po ng konting pagsubok dahil sa na-injury ko. Bilang survivor ng stroke, ng mild stroke, ito nakaharap sa inyo. Nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. At ito yung destiny ko, ito yung journeys ko, ito yung moments ko. By the grace of God, in the name of Jesus, in the resurrection, inire-reveal ko, ipinapahayag ko ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating kikilalanin at paniniwalaan na mag-aatid sa atin sa katiyakan at buhay na walang hanggan na sa pag-iintay at pagbabantay natin, meron tayong ginagawa, may ginaganap tayo, may pinaniniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Huwag nating aksayahin yung minuto, yung oras, yung napapakinggan natin, unawain nating mabuti. Dahil sabi ko nga sa inyo, marami kong naging chance to experience sa nakalipas na ilang araw na dinatnan ako na hindi ko inaasahan na dumating sa akin itong isang nakatatakot na hindi natin inaasahan pare-parehas. Pero sabi nga ni Propeta Zacarias, not by might, not by my power, because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Amen po ba? Amen. 1 Peter chapter 4, verse 15. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Sulat po ni Apostol Pedro to sa mga mananampalataya. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung nauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya. Huwag nating ikahiya yung paniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa pagpupulong natin, iisa lang yung pagpupulungan natin at aalalahanin natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Nagpinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli
na alipin po tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tutubusin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya kung ang matuwid, halos hindi maligtas, paano kaya? Ano kaya ihaharap nung hindi matuwid? At kung ang matuwid, bahagya ng maligtas, ang masama at makasalanan ay saan kaya magsisiyara? Nagigets po natin? Amen. Saan naharap ito? Yung makasalanan, kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas, ang masama at makasalanan ay saan kaya magsisiyara? Kaya ipagkatiwala naman ng nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Sino po ba lumalang sa atin? Sa Kanya natin ititiwala yung paniniwala natin. Siya lumalang sa atin sa paniniwala, yung ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sa Kanya lang natin ititiwala eh. Wala naman tayong ibang pagtitiwalaan eh. Dahil sa silong ng mga langit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ibinigay ang kaligtasan ng sino mang sa Kanya ay maniniwala. Amen po ba? Amen. Yan ang babatahin natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. So nakokopya po natin, nakakopy natin yung ating napapakinggan na itinuturo sa social media na walang bayad, Amen. na ang pagbabata nating lahat, ang pakikisa natin sa paniniwalang espiritual, eh tayo po ay nag-iintay na sa muli niyang pagparito. Kaya kung meron man tayong pinagkakaabalahanan, eh ang talagang pagkaabalahanan natin eh, yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Dahil ako sa hindi ko sukat akalain, ano po, bigla akong dinatnan ng isang pagpalo ng Panginoong Jesucristo bilang pagsaway na kailangan matinag ako at kailangan talagang maramdaman ko na iisa lang ang pinagtitiwalaan ko na magbibigay sa akin ng tagumpay at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala sa ilalim ng kautusan ang pagiging ganap natin, kundi nasa ilalim ng hula ng mga banal na propeta ang pagiging matuwid natin sa paningin at harapan ng Panginoon Diyos. Lahat ng sasaksit maniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na saksi sa pagkabuhay na maguli, nag-iintay na at nagbabantay na na daratnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Binibigyan niya tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito. Kaya kung ano man nagiging experience natin dito sa mundo, maging do or die tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Huwag tayo magpapangig sa mga trial na dumarating sa buhay natin. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Amen po ba? Amen. Kaya kung nasabing maging do or die tayo sa paniniwala sa Panginoong Jesucristo, dahil siya muna naghain ng buhay bago natin ma-claim yung maging God servant tayo na do or die. I-claim natin na conqueror tayo ng ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Bago tayo tumayo na maging soldier of Christ,
bago tayo tumayo maging conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection, inihain niya muna yung kanyang buhay sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya kung ano man yung sakripisyo natin ngayon at pinagtitiisan natin, ang mamatay kay Kristo ay pakinama. Amen po ba? Amen. Kaya hindi dapat katakutan kung ano man yung mga dumadating nating mga trials, temptation. No way, wala na yan. Cancel na yan in the name of Jesus in the resurrection. Alam nyo ba na hindi kayang pigilan ng sino man ang kahayagan ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi kayang pigilan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion makikilala na sa buong sanlibutan. Dahil ang iglesia ng banal na bundok ng Zion ay mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan na nakatala sa langit. Ang pagsiselebrasyon at pagpupulong natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya kung ano man nakikita nyo ngayon, tao rin akong katulad nyo na ginamit ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus upang ihayag ko ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na ayaw niyang mapahamak ng sino man. Kaya ang tinig ng pakakap ay hinipan sa Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Dala-dala niya ang gantimpala at gagantimpalaan niya ang bawat isa sa atin na gumagawa at tumutupad na nagpapatotoo at naniniwala na sa ikatlong araw binuhay siyang maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Dahil ako nung tamaan ako ng mild stroke bilang survivor na kaharap nyo ngayon, mga 4 days pa lang po siguro galing ako ng ospital, pero masyado akong inspirado at talagang dumating na naman yung journeys ko na kailangan kong panindigan at kailangan kong tayuan yung tungkulin ko bilang hinirang at tinawag na ipahayag ko ang kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao upang huwag mapahamak ang sino man. Amen po ba? Amen. So nakipaglaban ako nung dumating ako sa trial ko bilang survivor ng mild stroke. At ito yung tungkulin ko na kailangan kong gampanan. Na ipahayag ko yung kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao na ayaw niyang mapahamak ng sino man. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ini-invite tayong lahat upang paniwalaan natin yung sinabi ng ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan ang mga banal na apostol ang katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad ang sino mang makakaunawa at paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na pinapahayag ko ngayon sa inyo na walang bayan on the air, transparent sa social media. Kaya siya po ang nag-iimbita dahil ito na yung last days, ito na yung last hours na napapakinggan nyo yung invitasyon niya. Kaya ang may pandinig makinig, unawain natin mabuti. At kung maunawaan na natin, ilagat na natin yung paniniwala natin sa lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At binibigyan na tayo ng pagkaunawa sa pag-iintay at pagbabantay na kung dumating man siya na nakahangin on the air sa alapaap, susukatin niya ang lahat ng gawa ng tao. Titimbangin niya ang lahat ng paniniwala ng mga tao.
Naunawaan po natin, susukatin niya ang lahat ng paniniwala ng mga tao sa silong ng mga langit. Titimbangin niya ang lahat ng paniniwala ng mga tao sa silong ng mga langit. Kaya ito po, napapakinggan natin yung tinig niya. May hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kung dumating man siya, tsukatin niya, timbangin niya yung paniniwala natin. Sakto tayo sa timbang, sakto tayo sa sukat ng paniniwala. Sapagkat meron tayong napakinggang hula ng mga banal na propeta na ipinahayag sa social media, na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol. Ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sa mga tagapagmana saan man naroroong mga bansa, ilan man ang tawagin niya, paniniwala po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya kung dumating man siya, tsukatin tayo sa paniniwala. Sakto yung sukat natin, sakto yung timbang natin sa paniniwala, sapagkat meron tayong napakinggan at pinangaral na hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Meron tayong napakinggan at pinangaral na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na paniniwalaan natin at nasulat sa banal na kasulatan. Ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Susundan tayo ayon sa ating mga gawa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, wala pong bayad dito. Kaya po isipin natin, unawain natin mabuti, tayo rin ang pinagkakalooban ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo rin ang pinagkakalooban ng tagumpay bilang manlalakbay sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, ako po'y nagagalak sapagkat ilang araw pa lang akong nandito sa bahay at patuloy na nagpapalakas at patuloy na dumadalangin araw at gabi sa Panginoong Jesucristo na kapag dumadating na yung kanyang banal na layunin at kalooban, patuloy niya akong pangunahan at ibukan niya yung aking labi bilang alabok sa kanyang paningin. Ibukan niya yung labi ko ayon sa kanyang kalooban at kabutihan upang marinig ito ng lahat ng mga taong nangangailangan ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nakagagalak yung journeys ni Apostol Pablo, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Alam nyo, talagang yung Philippians 1:21, that is my favorite verse. Talagang nakita ko ang victory bilang manlalakbay. Dahil yung aking wife, nung tamaan, nung katulad nung tumama sa akin, buong tibay at tatag kong pinanghawakan yung Philippians chapter 1 verse 21. Nag-reflect sa akin yung Philippians chapter 1 verse 21. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya kung paano kung hinilang at binigyan ng pakinabang ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, gayong ko buong tapang na itinatayo itong nag-reflect sa aking talata na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, na kung paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Hindi lang yung wife ko, yung father ko, yung mother ko, yung brother ko. So marami lang nag-reflect sa akin yung verse na talagang nadidinig nyo sa akin ngayon na pinapahayag ko sa buong sanlibutan. Kaya hindi madali ang kasaysayan natin bilang mga tao dito sa mundo. Sabi ko nga kanina, kung ano man meron tayo sa buhay natin, kung makarangalan man tayo, sikat man tayo, mag-isip tayo mabuti.
Dahil pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita natin, mga temporary lang po yan, pansamantalang bagay lang po yan. Pero ang pinaka-the greatest na mangyari sa buhay natin bilang mga refugees, bilang mga strangers dito sa mundo, meron tayong pinangahawakang hula ng mga banal na propeta, meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na pinaniwalaan natin yung pinangaral ng mga banal na apostol na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Ito na ho yung last term. Ito yung napaka-the greatest faith na pinapahayag sa social media na walang bayad, na mapalad ang ihirangin at tatawagin, mapalad ang lalakad ng matuwid sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya nakagagalak na yung nararamdaman ko'y gusto ko umiyaw ng malakas na hanggang sa umabot yung aking tinig sa langit. Pero ito, yung kalooban ng Panginoon Diyos, ito yung tungkulin ko na pinaghihiyawan ko sa social media na walang bayan. Kaya magbulay-bulay tayo bawat isa, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi yung sa panahon na meron tayo, hindi yung sa panahon na kontento tayo, matapang tayo, malakas ang loob natin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buong maghapon. Pero napakadakila kung tatawagin tayo at maglalagak tayo ng paniniwala na maging saksing tapat tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya hindi madaling mag-quote ng verse hanggat hindi nangyayari, hanggat hindi mo na-experience yung talata na babasahin mo, hindi magre-reflect sa buhay mo. Kung hindi natin may experience, hindi magkakaroon ng chance experience, hindi mag-aapoy sa puso natin ang pananampalataya. So, kailangan makaranas tayo ng talagang pagdadalisay ng ating pananampalataya upang kung tayo itinatayo at itinataas natin ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na sa pangalan ni Kristo Jesus, makakamit natin yung inaasam-asam natin na ipapamuhay natin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Walang exempted sa silong ng mga langit na sabihin man natin ayaw nating tanggapin. Talagang darating at darating sa atin dahil yan yung mga chance to experience ng buhay natin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan yung mga unexpected na talagang dumarating sa buhay ng tao. Hindi natin po pwedeng tanggihan yan. Kaya, ito po ang tinig ng pagkakap na pinapangaral sa banal na bundok ng Sayon. Inimbitahan tayong lahat upang tayo ay maglagat na ng paniniwala at magkaroon na tayo ng katiyaan sa lahat ng mangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Dahil talagang marami nang nangyayari ngayon na talagang hindi natin inaasahan, na talagang kung may dumating man at hindi natin mapipigilan. So ini-encourage tayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ilagat na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay, pinatutuhanan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila po nitong bigyan tayo ng isang gawain na napakadakilang gawain na hindi lilipas yung gawain na ito, kundi ito na yung gawain mananatili na magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Hanggang sa pagparito ng anak ng tao na makikita ng lahat ng mga mata na siya ay nakahanging on the air sa alapaap. Eto na ho ang preparasyon ng kanyang banal na bayan. At ang bayan niya rito, yung mga tao, yung mga lalaki at babae na maniniwala
na magpapatotoo na binuhay siya sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Huwag natin ikahiya, ipagmapuri natin, ipaghiyawan natin sa social media. Amen po ba? Amen. Bilang natulad yung tao, sabi ko nga sa inyo, na-injury ko eh. Pero ito yung journeys ko, ito yung talagang calling ko na, na ipapahayag ko yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Dito ako tumibay. Dito ako pinatatag. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi po madaling maglakbay sa sanlibutan. Maraming hamon ng kapalaran. Kaya nga ang kaligtasan, hindi nakahanda sa mga duwag, kundi ang kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan sa mga tinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan para dun sa matatapat. Amen po ba? Amen. Hindi konting sakit lang na nararamdaman natin, may epektuhan na tayo. Hindi po buong tapang, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa nating itaas ang ginawa ng anak ng tao. Papurihan natin siya, luwalhatiin natin siya. Dahil gaya nga na sinabi ko sa inyo, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Ang mamatay kay Kristo, tagumpay forever and ever. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga sa inyo, do or die yung kaharap nyo. Kung paano inihain niya sa atin yung kanyang buhay, ihain din natin sa kanya yung ating buhay, yung ating paniniwala. Alam natin na dati tayong patay na sa ilalim ng sumpa ng aral na sanlibutan. At ngayon, napapakinggan nyo, siya rin ang bubuhay ng unawa natin ngayon upang bigyan niya tayo ng pagkaunawa na sa lahat ng maniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sinabi niya na hindi tayo mapapahiyan lahat. Sinabi niya na lahat na magtiwala at maniwala sa Kanya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya may sinasabi si Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto na gusto niyang ipaunawa ito sa mga tumutupad at naniniwala na kung dumating na ang tinig ng pakakak, yung nakikita niyong may kabulungan sa atin, papalitan niya ng walang kabulungan. Ang magiging kapalit niya, kung ano larawan ng ating tagapagligtas, gayon din ang magiging larawan nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi niya, hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Kaya nagagalak po ako. Hindi naging dahilan sa akin yung na-injury ko sa nakalipas na araw. Kundi nagagalak ako na itayo ko yung kabutihan at kagandahang loob niya, na ipahayag ko yung kanyang kabutihan, yung kanyang layunin sa buong mundo upang marinig dito ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa lahat ng mga bansa na pinapangaral na ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. At yung katwiran naman ng patotoo, yan po yung binhi ng patotoo na iniasik sa buong sanlibutan. Kaya magkakaroon tayo ng matibay na relasyon bawat isa. Kaya kung ano man ang maranasan natin sa mundong ito, siya rin ang nagtatayo sa atin at nagbibigay ng lakas upang harapin natin ang hamon ng kapalaran natin ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi na bago yung pinaharap kong panibagong injury sa pakikipaglaban. Matagal ng durog ang puso ko. Pero to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nga, hindi sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito yung katiyakan na binibigay sa mga nag-iintay at nagbabantay. Kung tayo man ay nagpupulong ngayon, ang pinagpupulungan natin, yung namatay sa krus at binuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Inaalala natin yung ginawa niya sa krus.
Siya din ang nagsabi sa ating lahat na sa pagparito niya, lahat ng sumunod sa Kanya, lahat ng naging lahi niya, hindi mapapahiya dahil kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo ron, mga people of Zion? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok po na Zion, ang itinala sa langit ay pinaganda ng tahanan sa langit. At wala pong ibang pupuntahan ng mga iglesia, kundi banal na bundok lang Zion ang pupuntahan natin upang makatiyak tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil talagang marami ng mga unexpected na mga kalamidad ang dumarating ngayon. Dahil ito yung sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya bagamat yung napapanood sa social media ay katulad yung tao, pero matatapos lang po nito sa battle. At ngayon ay nakaharap sa inyo ng mukhaan na nangangaral na walang bayad at hindi kayo mag-iisip at magdududa dahil wala pong bayad itong pinapangaral ko sa inyo. Ang magiging bunga nito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. At binibigyan na tayo ng katiyakan bilang mga mananampalataya. Ipamuhay na natin yung hula ng mga banal na propeta. Nagyari po yung hula na pinangalan ng mga banal na apostol, ang hula ng mga banal na propeta. Kaya magkaisa rin naman tayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Gano'n man karami yung tawagin niya sa Silangan, Kanluran, Timog at Silaga, yan po yung kabiling-bilinan. Magkaisa rin naman tayo ng paniniwala na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Nangyari po yung paniniwalaan natin, pinatunayan po yan sa silong ng mga langit. Kaya ako'y nagagalak at huwag tayong papayag, mga kapatid at kaibigan, sapagkat tayo rin naman ang gagawa ng kapahamakan natin dito sa panahon ng kawakasan. Ano? Amen. Dahil sukat na po ang lahat ng lakad ng mga tao sa huling panahon. At lahat po ng mangyayari, sukat na rin po ng Panginoon Diyos yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, tayong papayag na sa pagparito datnan tayong wala tayong ginagawa. Amen. Kundi magpakumbaba tayo, magpakalalakit, magpakatapang tayo, at magpakatatag tayo. Dahil isipin natin, lahat ng mga bagay mauwi sa wala. Isipin natin mabuti. Ano ang meron tayo ngayon na pinagsikapan natin sa sanlibutan ito? Mauwi sa wala. Pero ang napaka-the greatest po rito, tinatawag na tayo, paniwalaan natin yung tumatawag sa atin. Dahil siya lang ang may kapangyarihan para ihanda tayong lahat at ilayo sa kapahamakan at tinatawag tayo upang ihanda tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo ba napaka-reality? Wala kayong mararamdaman na ka-epokrituhan? Wala kayong magiging duda? Wala pong bayad dito. Pinapangaral sa social media, transparent po ito. Kaya ako po'y nagagalak, sariwa pa lang yung journey na nakalipas sa akin, talagang ako'y nananabik na yung tungkulin ko, maipahayag ko sa lahat ng mga tao at madinig ito at mapakinggan ng sino man. Nanangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Silangan. Huwag nating hayaan na kung dumating sa pagkakataon, pag dumating pa yung pagsubok, saka tayo sabik na tumawag. Alalahanin natin na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Bago pa lang dumating sa bibig natin yan, at papakinggan na natin ang tinig niya, magpakumbaba na tayo, talikuran na natin yung walang kabuluhang paniniwala na kinamulatan natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan para sa matatapang, hindi para sa mga duwag, hindi para sa mga maraming alibay, hindi para sa maraming kailangan para mabuhay pa ako. Hindi po ganun ang kaligtasan. Kundi buong puso natin itiwala yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas.
ang Diyos ay mapanibuguri. Tatandaan natin lagi. Kaya kung meron man ako ngayon, ito'y binabahagi ko sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Tinuturo ng may katapangan na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Kaya nakagagalak na ito yung tungkulin natin, na itaas natin yung ginawa ng anak ng tao na pinatutunayan natin na binuhay siya sa ikatlong araw na mga saksi niya tayong tapat. Amen po ba? Amen. Alam ko na nagagalak siya ngayon na merong nagpupulong, merong umaalala nung kanyang ginawa on the cross, nung paano nag-sacrifice siya sa lahat ng hirap at kapigatian niya na nangyari sa krus, na yung hirap at pagdurusa niya na yun ay para sa ating lahat ngayon, na ito na yung panahon para bayadan naman natin yung pinautang niyang pag-ibig sa atin. Kung tunay nga mahal natin ang Panginoon Diyos, sundin natin yung kanyang utos. Kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli upang mahayag sa atin yung hiwaga. At sa mga tinakdang mga banal, hindi na hiwaga, kundi ito'y karunungan na. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba malalim na pundasyon ng paniniwala? May mystery nangyari. May hula ng mga banal na propeta. Yung may mga matitibay at matatag na relasyon. May mystery nangyari. Yung may mga relasyon, yung mga pinili at ninasa ng dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, ninasa at pinili yung puso natin para gawin tayong tahanan, magpakailan-kailan pa man, nananahan yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, yung katwiran ng ating tagapagligtas sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo, na pinapahayag natin sa social media na walang bayad ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At katiyakan ng mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo ng mga conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Yan po yung mga conqueror of Christ. Yan yung binilinan ng hari ng mga hari, mga conquerors. Pinag-ihiyawan yung ginawa ng kanilang hari. Pinag-ihiyawan yung kamatayan niya on the cross. Di ba magagalak yung King of Kings sa second coming of Jesus? Siya ang makatarungang hukom ng mga hukom. Siya rin ang the greatest healer. Ang pinagagaling niya sa atin, yung paniniwala natin dahil tayo ay napailalim na nasumpa ng aral na sanlibutan. Siya lang ang nag-restore sa ating lahat ngayon sa paniniwala. At siya rin ang nagtatak sa puso at isip natin ang katwiran ng patotoo na hindi nawawali sa labi natin yung bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. At siya rin ang nagpisan sa atin ng kanyang karunungan at ng kanyang bibig. At siya rin ang nagbigay sa atin ng pangako na sa bawat tapat na nananatili na saksi sa pagkabuhay ng muli, siya rin ang nagsabi na sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiya na kung mahayag siya sa alapaap, lahat ng nag-iintay, naniniwala sa pagkabuhay na maguli, kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Yung may kabulukang nakikita niya, ipapalitan niya na walang kabulukan, magiging katulad niya tayong espiritu. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung paniniwala bilang mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Inilalayo niya tayo sa nakasisindak at nakanginginig na takot na darating sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ako'y nagagalak na bilang survivor na mild stroke. Pero nakagagala na ipapahayag ko sa inyo yung kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na mapalad yung maniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba?
Amen. At nagagalak din ako sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Empty ko bilang dukha na pinili at tinawag. Lose ako sa lahat. In a blinking of ang eyes, sa isang kisap ng mata ko, biglang kumilos ang Diyos na hindi ko nakikita, na Espiritu. Bigla siyang nag-provide sa buhay ko para ma-overcome ko yung trial na dumating sa akin, para maging survivor ako ng mild stroke. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo ang nabubuhay kay Kristo ang mamatay pakinabang ito. Amen po ba? Amen. So ito, nag-reflect sa akin yung Philippians 1:21. So mahaba na rin panahon, way back. Dumating sa akin yung Philippians 1:21 sa mother ng aking mga anak na pinalaki ko na talagang trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind. So ano mang battle na nakaharap ko, lagi kong tinitiwala sa Panginoon yan. Dahil alam kong mahina ako. Alam kong siya lang ang magbibigay sa akin ng victory sa paglalakbay ko sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. At ngayon, kung ako ay nakatayo sa inyo, ang sinasaksihan ko na nangyari at pinaghihiyawan ko sa social media, yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang sinasaksihan ko yung nangyaring hula, hindi yung nangyari sa buhay ko ang sinasaksihan ko. Kundi ang pinapahayag ko sa inyo na napapakinggan nyo yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Talagang ang iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Huwag kang magpapanik, kapatid, kaibigan, kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Itiwala mo sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bagay. Siya ang Espiritu hindi natin nakikita. Pero siya ang nagbigay ng tagumpay sa lahat ng mga tinatawag at inaanyayahan niya sa panahon ng kawakasan, sa huling hapunan, sa kasalang mag-alala. Dahil may darating na di malirit na kagalaan tayong hinintay. Nasa salubong tayo sa alapahan, bawat isa. Amen po ba? Mapapawi rin ang kalumbayan at hirap. Mapapawi rin ang hinagpis. Mapapawi rin ang lahat ng kapigatian natin. At papalitan niya ng walang hanggang kagalakan yung kalungkutan natin sa sanlibutan. Bilang mga conquerors in Christ in the name of Jesus, siya ang magbibigay ng crown sa paghihintay natin sa muling ng pagparito. Dahil bilang duka, bilang salat sa lahat ng mga bagay, siya ang pinaghihiyawan natin sa social media. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang niluluwalhati natin at itinataas natin sa ating paniniwala. Siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, si Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na ang lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus at magsasabing, si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. So nagagalak na sa panahon ng kawakasan sa mga iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy niya akong sinamahan at pinuunahan at itinayo at ibinukang aking labi na siya ang aming ipinaghihiyawan sa social media, na yung kanyang layunin ang aking pinapahayag na walang bayad, na ang katumbas nito paniniwalaan natin pag-asa at katiyakan ng buhay na walang hanggan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Kaya babanggitin ko sa inyo yung Acts chapter 17 verse 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga
na ito ay pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Naunawaan po natin, sapagkat siya'y nagtalaga ng isang araw. Alin po yung isang araw na itinalaga? Ito po, yung panahon ng kawakasan. Ito na yung second coming of Jesus. Kaya susukatin niya lahat ang paniniwala natin. Titimbangin niyang lahat ang paniniwala natin. Kaya huwag tayong papayag na sa pagparito niya, titimbangin yung paniniwala natin. Susukatin niya yung paniniwala natin. Kaya sinasabi ko, huwag kayong papayag, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran ng sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ito ho, yung isang araw na itinakda niya, napakinggan nyo, yung katwiran na binuhay siya maguli, diyan nahatulan ang lahat ng mananampalataya at di mananampalataya. Kaya sabi ko kanina, sa pagparito niya, susukatin pa yung paniniwala natin, susundan tayo ng ginawa natin, kung ginawa ba natin, na pinaniwalaan natin, sa puso at sa isip natin, ang Panginoong Jesucristo ang meron pong relasyon at yung tumutupad ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Sa mga tao, sa puso at sa isip natin, alam natin may relasyon tayo sa Panginoong Jesucristo dahil saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Alam natin na hinirang niya tayo, tinawag niya tayo, pinili niya tayo. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin bilang tao, sa puso at sa isip natin, may relasyon tayo sa Kanya dahil siya yung gumawa ng katuparan ng katwiran na pinaniwalaan natin, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayang maguli sa mga patay. Naunawa na po natin, nangyari, binuhay siya maguli o binuhay siya ng kanyang ama. Pinatunayan sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao. Kaya sabi ko kanina, huwag kayong papayag na pagdating niya, pag tinanong tayo, susukatin tayo sa paniniwala natin. So, di dapat pakinggan natin yung tingin niya. Magsumikap na rin po tayo bilang tao na sumagana, lumago tayo sa paniniwala upang kung ano man yung mga dumadating na pagsubok sa buhay natin, madali natin na-overcome yan dahil pag tumawag tayo, naririnig tayo ng ating tagapagligtas doon sa mga hirahil natin. Amen po ba? Sa puso at sa isip natin, may relasyon tayo Dahil ginawa niya yung katwiran na pinaniwalaan natin Kaya nagkaroon tayo ng relasyon Nagigets po natin? Amen. Hindi natin siya nakikita, nasa langit na siya. Pero paniwalaan natin, ginawa tayo ng katwiran na paniniwalaan. Paniwalaan natin na may relasyon tayo bawat isa. Bakit po? Sa puso at sa isip natin, siya yung gumawa ng katwiran na pinaniwalaan natin, kaya tayo may relasyon sa Kanya. Alam niya na tayo yung mga binhi ng patotoo na tinatakan niya, na tayo yung umaalala ng pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Sipin natin, yung mga anak nga natin, pagka naalala tayo bilang magulang, galak na galak tayo How much more yung Redeemer natin? Isipin natin niya mabuti. Pag inalala natin yung pagdurusan niya sa krus, yung kamatayan niya, yung buhayin siya sa ikatlong araw. Isipin natin mabuti. Nagagalak siya dahil may umaalala ng sacrifice on the cross. Amen po ba? Sa pamilya natin, yung mga anak natin, pag naalala ka bilang isang magulang, tayo kumain ka na ba? Naminom ka naman ng gamot. So talagang matadama mo yung talagang nagagala ka bilang magulang. Amen po ba? How much more yung isang Diyos na tunay natin na pinaglilingkuran natin? Na inaalala natin na lumalabas sa labi natin yung saksi tayo na binuhay siya maguling dito. Are you blessed, people of Zion? Amen. Yan po yung talagang spirit of remembrance
na iniwanan niya na Spirit of Comforter na mga aliw, na umaaliw sa atin bawat isa ngayon. Naramdaman nyo, hindi natin nakikita yung Spirit of Comforter. Inaaliw niya tayo sa pamamagitan ng kanyang napakadakilang ginawa na inaalala natin ngayon. Kaya ang pangako niya doon sa umaalala, sa pagparito niya kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya Amen po ba tayo ron? Amen. Sinabi niya yan. Kaya nga, pinaghandaan na tayo ng tahanan sa langit Binigyan na tayo ng security of faith. Amen po ba? Kaya bilang patulan nyo mananampalataya na naglalakbay sa sanlibutan, alam nyo, yung nangyari sa akin bilang survivor ng stroke, ng mild stroke, ako'y nagagala. Nagpapasalamat ako doon sa aking ama na 5 beses lang na-stroke pero talagang binigyan pa rin niya ako ng sinyera niya ako para tumatag ako. Pero hindi niya ako pinabayaan. Pinadala niya pa rin ako ng konting umito para mabili ko yung mga pangangailangan sa physical na katauhan ko. Ganon ko naramdaman kumilos ang Panginoong Jesucristo. Talagang hindi ko alam kung bakit nagkaganon siya sa akin. Kaya nagagala ako sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko nga doon sa Kuya Emer ko na pagpalain ka ng Panginoon Diyos, Kuya Emer, at lagi kang ingatan saan ka man pumunta. At alam ko yung ginawa mo, ang sino mang magpala kay Father Abraham ay pagpapalain ng Panginoon. Ang sino mang sumumpa ay susumpain ng Panginoon. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya yan po yung mga nangyari sa akin na mga senaryo bilang mild stroke survivor. At hindi ako natakot dito sa nangyaring COVID-19 dahil talaga nasa ospital ako. At yung aking anak man ganun din. Sinuri kami hanggang sa naging malinis kami. Pero talagang damang-dama ko ang patnubay ng Panginoong Jesucristo. At ngayon, at higit sa lahat, sa araw na ito, dakilang araw. Ito yung journeys na hindi ko makakalimutan na pag-ibig na ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo na binahagi ko sa lahat ng mga bansa sa buong mundo ang hula ng mga banal na propeta na mapalad ang sino ang makikiisa bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli na sa muli niyang pagparito sa second coming of Jesus dadatnan niya tayo, magkakasalo tayo sa huling hapunang inihanda niya na siya ang naghain ng pagkain tinutupad natin na inaalala natin yung ginawa niyang sacrifice on the cross. Tayo, yung itinalaga niya na mga conquerors na binigyan niya ng victory, ng tagumpay sa pagdalakbay natin bilang mga refugees na nakikipamayan lang dito sa sanlibutan. Dahil bilang mga hinirang niya na pinaganda niya na ng tahanan sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na kalipunan at samahan ng mga iglesia na sumasampalataya at mga saksi sa pagkabuhay na mamuli, tayo ang ginawa niya maglalakbay dito at tayo ang ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, meron siyang iniwan sa ating bilin na huwag tayong lahat ng tumanggap ng kapangyarihan bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng mangguli, huwag tayong patuturo sa mga lilitaw na gagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawangasan. Kundi tayo po ang bayang sarili niyang pag-aari na pinili, may pinaganda ng tahanan sa langit na nag-ahayag ng kanyang karangalan sa madilim na sanlibutan na iniahayag natin yung kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi, kaya wala siyang itinatanging mayaman, sikat na tao, makapangyarihang tao, wala siyang tinatangi, kundi ito po yung last days na iniimbitahan niya tayong lahat upang paniwalaan natin yung ating tagapagligtas at makatyak tayo sa buhay na walang hanggan. Manindigan po tayong tapat at talagang ang kaligtasan ay may prinsipyo, may paninindigan at lagi natin ilagak sa mga daing at panalangin yung ating kahinaan
sapagkat ang isang Diyos na tunay ay nananatiling alag na alag at buhay na buhay siya magpakailan-kailan naman. Amen po ba? Amen. Ang sabi po niya sa vision niya, mapalad ang bumabasa. Pagdating sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. Ang sabi niya, sa mga nag-iintay at nakikiisa, sa mga saksi na binuhay siya maguli. Ang sabi niya sa ating lahat sa panahon ng kawakasan, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng aklat ng hulang ito. Ang sabi niya sa mga hinilang niya na tinawag na naglagan ng paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, sa lahat ng inimbitahan niya na nagpaanyaya sa imbitasyon ng ating tagapagligtas, iglesia ng banal na bundok ng Sayon lang ang pupuntahan ng sino mang iniimbitahan na tatawag sa pangalan ng Panginoong Kristo na binigyan ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa ating lahat ngayon, oras na lang ang nalalabi, madali na akong paparito. Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, manatili tayong tapat bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Binabati ko po ang buong sambahayan ng Panginoong Kristo, ang banal na bundok ng Sayon. Kapayapaan ay sumaating lahat hanggang sa paghihintay natin na datnan tayo sa muli niyang pagparito na mga tapat na katiwala na nagkakaisa tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Nagkakaisa tayo ng paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Amen. Tayo ang pinili at ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Nananahan yung katwiran ng pagkabuhay ng maguli, yung katwiran ng patotoo sa puso at isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung pinaniwalaan nating hula ng mga banal na propeta. Dahil ang ating tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. So sa lahat po ng nakarinig ng mensahe ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po'y nagagalak na ihatid sa lahat ng mga listeners at followers at participant ng Panginoong Kristo, nakikilalanin natin siya na siya espiritu, walang laman, walang mga buto, bilang mga saksing tapat. Maraming salamat po mga kapatid at kaibigan. Be always strength. At lagi tayong mapuspos ng espiritu ng paniniwala, pag-ibig at pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion, nationwide, worldwide. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Dinideklara ko po ang tagumpay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, nationwide, worldwide, na ito po yung katuparan ng kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nahayag na po ang tinig ng pakaka nationwide, worldwide. God bless people of Zion. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. So, nawa po ay patuloy na mag-apoy sa ating mga puso at pag-iisip ang lahat ng ating napakinggan at patuloy nating ingatan at patuloy nating ipaghiyawan sa social media ang kabutihang ginawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Nawa po ay napagpala tayong lahat mga napakinggan natin at patuloy na sumagala sa puso't isip natin ang pagkilala at pananampalataya at pag-asa sa pag-iintay sa muli na pagpalit.
Maraming pong salamat mga kapatid at kaibigan sa isang pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay ko. God bless the people of Sari. Amen and amen and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na patuloy nating sinasaksihan na buong katapangan na ipinangangaral ang kaharian at ang katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Samantalahin mo kapatid, sasamantalahin ko kapatid, samantalahin nating lahat mga kapatid ang isang dakilang panahon at pagkakataon kung saan binibigyan na tayo ng isang dakila at banal na kaanyaya ng ating Panginoon na tayo magsiparoon sa kanyang bayang hirang, sa kanyang bayang itinalaga na maging tahanan niya magpakailan-kailan paman, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya sa ating lahat na binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, sa ating lahat na binigyan ng karampatang matawag ng mga anak ng Diyos, patuloy tayong magpuri at lumuwalhati sa kanyang dakila at banal na pangalan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Awitin natin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgive all times iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Patuloy natin itaas ang ating dalangin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Dakilang Diyos Ama na ang iyong luklupan ay nasa sangkalangitan, nakikita mo ang iyong dakila at banal na bayan, na patuloy na may buong katapangan na nag-ahayag ng iyong pagandahang loob sa buong sanlibutan. Napakadakila, Panginoon, sapagkat ikaw ang naghulog ng katapangan sa aming puso't isipan, upang sa anumang kaparaanan, sa lahat ng panahon at oras, ang mamutawi sa aming puso't isipan sa pamamagitan ng aming mga bibig ay ang pagpapahayag ng iyong kaharian at ng iyong katwiran sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dito'y nagpapatunay sa buong sanlibutan na hindi haslang ang kahirapan, ang hilahil, ang mga sakit at karamdaman, anumang uri ng pagsubok at kapighatian sa buhay, ito'y hindi magiging hadlang upang ang iyong kagandahang loob ay patuloy na maihasik sa buong sanlibutan.
Amen. Salamat, Panginoon, sa isang dakila at banal na katapangan. Salamat sa katatagan na nagbubuhat sa iyo na ngayon patuloy ng iyong bayan ay nakikinabang sa lahat ng mga bagay upang kami ay patuloy na maihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Ayon, Panginoon, sa mamagalingin ng iyong dakila at banal na karunungan at kapangyarihan, ikaw ang tumatawag, ikaw ang pumipili, at ikaw ang humihirang sa sino mang tao na kalulooban mo at kahabagan mo na bigyan ng iyong karunungan at kaalaman upang makasumpong na, Panginoon, ng iyong kaharian at katwiran ang lahat ng mga tao na tapat sa kanilang mga puso na nagsisihanap ng iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.